Isang magandang gabi po sa bawat isa. Minsan pa, nais ko pong magbahagi ng salita ng Diyos at tinitiyak ko pong makakatulong ito sa atin para tayo po ay muling lumakas at ma-restore yung ating pananampalataya. Alam naman natin na naapektuhan ito bunga ng kahirapang naranasan po natin dito sa pandemyang ito. Kumusta na po kayo? Alam ko po, hindi pa rin kayo pinababayaan ng ating Diyos dahil mahal niya kayo. Mahal po tayo ng Diyos. Kahit na ganyan ang ating naging kalagayan, isa po sa patunay, mahal na mahal pa rin tayo ng ating Diyos. Ano po? At kahit hanggang ngayon may mga pagsubok tayo sa buhay at marahil wala ka pa rin trabaho hanggang ngayon, ang negosyo mo ay posibleng sarado pa hanggang ngayon at napakahirap ng income para sa pamilya at posible meron sa atin na mga bayarin. Napakahirap hanapan ng solusyon kasi nga po hindi regular ang pasok ng kita ng pamilya bunga nga po nitong pandemyang ito. At posible kasama tayo, napabilang tayo dun sa mga nalungkot, nagdalamhati dahil may mga namatay, nagkasakit o namatay sa ating mga pamilya bunga ng pandemyang ito. So ako po ay nakikiisa at nakikibahagi po sa bigat at hirap na naranasan po ang bawat isa. Sabagay, lahat naman po tayo ay apektado. At ngayon po, nais kong magbahagi ng isang kwento. Ito po ay sa Aklat ng Mga Hukom, chapter 6. Ito po ay ang istorya ni Gideon. Ang panahon ni Gideon ay isa ring panahong napakahirap. Kagaya po ng panahon natin ngayon. Alam po ninyo, lalong humirap dahil inabutan tayo ng pandemya. Meron na tayong kanyang mga pagsubok na karga-karga o dala-dala. Di po ba? May problemang pamilya, problema sa negosyo, problema sa pinansyal, sa material, o sa sarili mismo. Di po ba? May mga tao kasi na hanggang ngayon halipin pa rin. Gusto makalaya sa bisyo pero ng alak o ng sugal pero hindi makalaya. Problema po yan. At yung iba nakaalipin pa rin. Gusto makalaya sa pagkaalipin sa droga pero hirap na hirap. Ang drugs po ay walang pupuntahang mabuti yan. Napakahirap po niyan. At posible yung iba ay merong mga mabibigat na problema na hanggang ngayon hindi pa rin nakahanapan ng solusyon. Napakabigat po niyan. Pero huwag tayong mawalan ng pag-asa kasi po meron po tayong Diyos na nakakakita ng ating kalagayan, sitwasyon. Nasabi ko nga po kanina, mahal niya tayo at gusto niya tayong tulungan. Kagaya nga po ni Gideon, dumating doon sa punto na ang bansang Israel, kasi nga po isa sa pinakamahinang bansa noong panahon yon, kulang. Dahil panahon nga po ng mga gera noon, kapag malakas na bansa ka, namamayani ka, at marami kang masasakop na mga bansa. Pero kapag mahinang bansa ka, kulang ka sa mga gamit, pandigma, at kulang ka sa mga tauhan, at kulang ka sa kakayahan o kayamanan, hindi mo kayang magtagumpay, magiging alipin ka ng mga malalakas na mga bansa. At yun nga po ang nangyari sa bansang Israel, sa mga Israelita. Hirap na hirap sila. Bunga ng pagpasok sa kanila ng ibang mga bansa. At alam po ninyo, walang pakundangang ginegera po sila. At alam naman natin, ang
tinatawag na casualties of war. Yung pong mga damages ng gera. Ano po ang nangyayari dyan? Sinisira ang mga bayan, mga building, ang mga bahay sinusunog, pinapatay ang mga taong maabutan, mga walang malay na mga kababaihay ginagaasa, mga malay na mga batay na dadamay at namamatay. Walang napapabuting mga pananim dahil sisirain ng gera. At ibig sabihin walang nahirap ang mga Israelita ng panahon yun kasama si Gideon. Bunga ng labas-masok ng mga bansa na kumukubkob patuloy sa kanila. Yan po ang kanilang sitwasyon. Kaya nga alam po ninyo wala silang ibang ginawa kung hindi ibang naisip kung hindi ang tumawag sa Panginoon. Nagkaisa sila, si Gideon at ang mga Israelita tumawag sa Panginoon, humingi ng habag, humingi ng tulong sa isang buhay na Diyos, sa isang totoong Diyos na hindi nakikita, na lumalang ng langit, lupa't karagatan at lahat ng nasa loob nito. Ang tunay na Diyos na lumalang sa lahat ng uri o lahi ng tao sa 7 kontinente ng mundo. Si ang Diyos nila Abraham, Isaac, Jacob, bansang Diyos na pumili sa bansang Israel at pumili sa Jerusalem bilang piniling siyudad. Diyos na totoo. Yun ang tinawag po nila. Tumawag po tayo sa tunay na Diyos. Sa Diyos ng Israel. Hindi tayo mabibigo. Alam po ninyo sa pagtawag nila, hindi naman sila nabigo. Sila po ay dininig ng Diyos. Nagpadala ang Diyos ng anghel at upang makita ang kanilang sitwasyon. At ipasabi rin ng Diyos na sila ay tutulungan na ng Diyos sa pagkakataong ito. Nagduda pa nga po si Gideon kasi bunga ng kahirapan na naranasan nila. Kasi po, nung abutan sila ng hell, nagtatago po sila. Nagtatago ang mga Israelita. Ang mga pinuno ng bayan nagtatago sa mga gubat, posible, sa mga kabundukan, sa mga liblib na lugar, sa mga kuweba. Takot na takot sila sa kanilang makaaway kasi nga po, bunga ng naranasan nilang hirap sa gerang kasalukuyan kinakarap nila. Siguro po pareho tayo ng sitwasyon ngayon, ano po? Sa sitwasyon nila Gideon at ng mga Israelita. Tutuloy ko nga po, tumawag sila sa Diyos. Alam po niyo, tumugon ng Diyos, nagpadala ng anghel upang makita ka ng sitwasyon at upang sabihin ng anghel na sila tutulungan ng Diyos. Bunga ng matagal na kahirapang nararanasan ni Gideon ay nagduda pa nga siya. Humingi siya na napakaraming mga palatandaan, mga signs na talagang sinugo yung anghel na yun ng Diyos. At nagpatotoo naman ang anghel at ang Diyos na lilingapin at tutulungan na nga sila sa pagkakataong ito. At alam po ninyo, nung maniwala si Gideon, kinausap na siya ngayon ng Diyos. Pinahanap ng tauhan ng mga tao na at tinikayat ng Diyos na sila'y dumaban sa pangunguna ni Gideon. Sabi pa nga si Gideon, nakakatawa. Sabi niya, ako, napakahina ako. Ang lipi namin, isa sa pinakamahinang lipi. Ako, isa sa mga duwag na nagtatago, kaya nga nagtatago ako. Sa makikita po natin, ganun ang sitwasyon at kalagayan ni Gideon. Pero, inikayat siya ng Diyos, pinalakas siya ng Diyos, pinatatag siya ng Diyos, binigyan siya ng instruction ng Diyos kung ano gagawin. Nagpakuha ng tauhan, nakakuha ng 22,000. Pero makikita ng Diyos, bago bigyan ng instruction upang lumusob sa Madyanita na umaalipin sa kanila, sabi ng Diyos, sobrang dami kayo. Bawasan mo mga naliko mo mga tao.
Tanungin mo sila kung sino natatakot. At yung mga natatakot, pauwiin mo. Alam po ninyo, yung mga natakot, doon sa 22,000 is 12,000. 10 ang natira ng mga matatapang. Then ang sabi ng Diyos, marami pa rin kayo. Baka makita ng mga Israelita na nanalo kayo at isipin nila na nanalo kayo ng dahil sa inyong sariling lakas, kakayahan at nang dahil sa dami ninyo kaya kayo nanalo at hindi nila isiping nanalo sila o nanalo kayo ng dahil sa tulong ko, sabi ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, dali mo sila sa batis. Alam po ninyo, dinala sila ni Gideon sa batis. Ang sabi, and then, dahil nga bunga ng pagod, marahil at uhaw, pagdating doon sa batis, doon sa ilog, ay dali-daling naglubluban ng mga sundalo, yung mga tao na gagawin sundalo ni Gideon, at uminom sila, uminom lahat ng dahil sa uhaw. Pero uminom na parang aso na ginamit ay bibig at dila. Pero uminom na nakaluhod. Pero merong mga uminom na ginamit ay ang kanilang kamay sa pag-inom. Medyo desyente. Alam po ninyo ang sabi ng Diyos, lahat ng uminom na parang aso, pauwiin mo. Lahat ng uminom na nakaluhod, pauwiin mo. Ang itira mo lang ay yaong uminom sa mamagitan ng kanilang mga palad. Nakakalungkot. Marahil nagulat si Gideon kasi nga, binilang niya yung uminom sa mamagitan ng palad ay 300 lang. Ang sabi ng Diyos, yan, eksaktong numero na gusto ko. Marahil, ganun po ang sinabi ng Diyos. Yan ang isama mo. Lusubin niyo ang mga Madyanita, ang bansang Madyan, at tiyak na mananalo kayo sa mamagitan ng 300 mga tao na napili mo. At alam po ninyo, the rest is history. Pinagtagumpay nga po ng Diyos si Gideon sa pamamagitan ng 300 taong yon, naging matagumpay na natalo nila, nasakop nila ang Madyan, natalo nila at napatay ang mga Madyanita, at nakalaya sila sa napakaraking pagsubok at problema na matagal nilang kinaharap, na naglugmok sa kanila sa hirap, na naging dahilan para mamatay ang kanilang mga kaanak, naging dahilan para masunog ang kanilang mga sambahayan at kabuhayan, masira ang kanilang mga kabuhayan, at naging dahilan ng gerang ito, naging dahilan ng kanilang napakatagal na paghihirap. Natapos po yun sa pamamagitan ng 300 yon na pinili ng Diyos sa pangunguna ni Gideon. Kaya nga po merong tinawag na Gideon 300. Ito po, dito po nanggaling yon sa istoryang ito. Alam po ninyo, sabi ko nga, napakaganda ng istorya na po. Ito po yung gawin nating basihan para tayo rin ay lumakas kagaya ni Gideon ngayon. Ano po? Upang tayo rin naman tuloy ang mapalaya, maging matibay at matatag dito sa hirap na nararanasan natin, bukod sa mga personal natin mga dalahin at bitbitin, bunga pa na ito pa, napakalaking, lalo naghirap tayo nung sumali pa itong pandemya ito na nagdulot ng napakalaking hirap sa atin at sa pamilyang Pilipino. Ano po ang lesong makikita natin sa istoryang ito? Una, gayahin natin ang ginawa nila. Tumawag po tayo sa Diyos, sa tunay na Diyos. Huwag po tayo mag-atubili. Alam ng Diyos ang ating sitwasyon. Tingnan po ninyo, tumawag sila Gideon, narinig ng Diyos, nagpadala siya ng anghel, tinulungan sila. Ganun din po ang gagawin niya sa atin. Tumawag tayo, maririnig niya, magpapadala siya ng mga anghel. Tingnan, kung hindi man magsasalita sa atin ang mga anghel, nandito ang kanyang mga salita. Nandito na. Upang gabayan tayo ng kanyang mga salita, tulungan tayo makalaya dito po sa kalagayan nating ito. Makikita po natin na tumutugon ang Diyos. Pangalawa,
buhay siya at makapangyarihan sa parte ng Diyos, makapangyarihan ng Diyos. Yun po niya, 22,000 ang nakuha ang tauhan ni Gideon, pero sabi niya, marami yan, sobra. Baka mamaya isipin niya, nagtagumpay sila ng dahil sa sarili nilang lakas at sa dami nila. Okay, and then pinapili siya ng 300 at doon sa 300 yon, pinalakas, pinatatag, pinatibay, pinalakas at pinagaling ng Panginoon sa pagkikidigma. Nagtagumpay po sila, hindi lang sa mga Madyanita, bagay sa mga bansa ng panahon yon na gustong sumakop para sa kanila. Ano po ibig sabihin? Ang iilan o ang natitira mo ngayon na kayamanan o ano mang meron ka ngayon, kaya yang palaguin ng Panginoon. Yung mga nawala mo, kayang ibalik yan ng Panginoon. Dahil walang bagay na mahirap para sa Kanya. Nawalan ka ng trabaho, higit pa dyan, kayang kang bigyan ng Panginoon, higit pa na mas maganda kaysa dati mong trabaho. Totoo yan. Hirap na hirap kang magbagod, bunga ng bisyo, ng sigarilyo, ng alak, ng sugal. Kayang kang baguhin at kaya kang sagipin ng Panginoon at ibangon sa pamamagitan, palayain sa pamamagitan ng mga bisyong yan, sa tulong at lakas at kapangyarihan ng Panginoon. Tumawag ka lang, humingi ka lang ng tulong, kagaya ni Gideon. At isa po sa napakaganda pa sa bahagi ng Diyos, sa parte ng Diyos. Amen. Siya po ay laging nagbabantay. Patunay sa mga talata. Meron po talata na nakasaad. Ang bantay ng Israel ay hindi natutulog ni umiidlip man. Laging nakatuon sa kanyang bayang pinili at sa kanyang mga anak. Tuloy po, kapag nagpasakop ka at humingi ng tulong sa Diyos, ang kanyang pangangalaga at pagbabantay ay isa sa iyo. Simulan mo na sa kanya ka patulong. Tiniti akong tutulungan kanya kagaya ng ginawa ni Gideon. Alam po ninyo, di ba si Gideon napakahina? Siya ay Diyos na kayang magpalakas ng isang Diyos na mahina at duwag. Naduduwag ka, natakot ka, bunga ng nangyari sa buhay mo, at ngayon hinang-hina ka, kaya ka muling palakasin ng Panginoon. Kapag tinawag mo siya, tumingi ka ng tulong, kaya kanyang palakasin, patatagin, patibayin, at ibalik yung mga nawala sa iyo. Inihintay ka lang niya na tumawag. Alam po natin, ang Diyos ni Gideon noon ay siya rin Diyos ngayon. At siya rin ang magiging Diyos kailan pa man. Hindi siya nagbabago. He is the same God. Ang Ama, ang Panginoong Jesucristo, ang Banal na Espiritu, they are the same God. Yesterday, today, and forever. At alam po ninyo, isa pa sa katangian ng Diyos, ang pagmamahal niya. Hindi nawala sa kanyang bayan. Naghirap ang kanyang bayan, sinagip niya ang kanyang bayan, bunga ng pagmamahal niya at pangako niya sa kanilang mga ninuno. Tuloy po, inungkat pa nga ni Gideon, ang sabi niya, bakit hindi gawin muli ng Diyos na kailigtas kami, kagaya ng ginawa niya sa Ehipto, kung sa ipinalaya niya noon ang aming mga ninuno. At yun nga po, kung ano yung binanggit ni Gideon, yun po mismo ang ginawa ng Diyos sa kanila. Tinulungan sila, tutulungan ka ng Diyos. Tumawag ka lang. Mahal ka ng Diyos. Nais kong manalangin. Po at ipanalangin ng bawat isa. Ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito, O Diyos, na kami ay binigyan mo ng mensahe na makapagbibigay ng lakas at tulong sa amin. Lalo na po dito sa mga tao ngayon na naapektuhan nitong pandemya. May mga personal na mga dala-dala at mabibigat na mga pagsubok ngayon. Kung paano mo tinulungan, sige dyan, tulungan mo sila. Tulungan mo sila, Panginoon. Alam ko ikaw, Diyos na makapangyarihan at Diyos na hindi nagbabago at Diyos na mapagmahal. Igawad mo sa kanila ang pagmamahal na ito. Kung paano mong minahal, sige dyan, ang mga Israelita. Ipadama mo, ipakita mo, Lord, na mahal mo ang mga tao
noon, ngayon, at maging sa henerasyon ngayon, Lord, nananalangin po kami ng kagalingan para sa lahat ng mga naapektuhan dito po sa pandemyang ito. Kagalingan, Lord, kapanatagan at kapayapaan at comfort, tulong at lakas, tatag. Tibayan mong muli yung mga nanghina, yung mga natakot, yung mga nagdalamhati. Lord, aliwin mo, bigyan mo ng kapayapaan. Tulungan mo aming bansa. Tulungan mo maraming mga bansa. Tulungan mo mga Pilipino. Tulungan mo itong mga nakikinig ngayon at nanonood. Lord, ngayong gabi.